beloved Boss Mike Cervera. So, eto na. Kasama, nila Marcoleta. Malamang, sisiksik na naman itong mga tao na to. Yan, Nalabasan Tignan nyo mga kababayan ko, ha? Ang kanilang panawagan at kanilang naratibo. Para daw maagaw ang pwesto. Grabe, ha? Mayor Alon. Bawal mag-rally sa Caloocan, mga DDS. Ito naman si Mayor Along, akala mo naman talaga, hindi siya DDS. Mayor Along, sabi ni Sentry, mas masahol pa raw yung Caloocan kaysa sa Davao, Di ka ba nahihiya nun? Mayor, sabi ni Sentry, mas masahol pa raw ang Caloocan kaysa sa Davao. Nandyan na raw ni lahat, Grabe kayo. Ito na, pakinggan nyo itong sinturing DDS na isa. Alam niyo, sa totoo lang, pansin na pansin talaga. Mula kay Sara, sa mga kapatid niya, taga-suporta, kasama na siya, sintu-sintu sila. Sintu-sintu Nalabas ang taong armado. Nalabas ang tao na armado. Hindi na siya, wala na siya tatakbuhan AFP wala PNP wala. Saan siya tatakbo? Di ba sabi nyo kasama nyo AFP, bakit ngayon hindi na ayaw? Dati pinagmamalaki nyo, amin ang AFP. Mag-uumpisa sa Mindanao, isasakay sa malaking barko, bababa dyan sa Manila Bay. Iba pala yung Manila Show, mga kababayan, doon pala sa unahan. Sasakay ng barko, lahat ng mga sundalo sa Mindanao, pupunta dito, bababa sa Manila Bay. At susugurin ang Malacanang. Mga kababayan, ganun daw ho yun ngayon mga kababayan ko, ang AFP ilang beses na nagsabi, kahapon at kanina lang, sinasabi na, hindi kailanman kami sasama at magiging parte ng isang radikal na pamamahala. Hindi kami magiging parte sa mga hangarin na pansarili lang ang mahalaga. Kunada, kagijay taga AFP. Diba? Tapos mga kababayan, dahil nga daw wala daw yun. Sige, pasok, ito pa. They have each other. They will combine their strength, yung kanilang presence, yung mga tao, and they will arm themselves. Nako. Iba, tirador, itak, yantok, pambambo, tubo, barel. And that's nasty. Kita nyo, hawak na raw lahat ng mahawakan para gawing sandata. Kasama na ang baril, itak, tubo, bolo, karit, gabyon, baraks. Lahat kampit, lahat. Mga kababayan, kahit Chris. Diba? Ganyan, kahit nga tirador pana. Magdala na rin kayo ng lambat. Gano'n, Putik na yan, Grabe, so nakakatakot ito. Inay ko po, tago na tayo. Yan ang kanilang pag-asa. Situation for all the police standing in between Malacanang and itong mga tao na may hawak na mga armas na. Now, tell me, anong gagawin nyo? Isasagot ninyo. Barricade? Meron kayong hose na malaki, yung fire hose na lakas-rakas, natataman. Lalo yung gagalitin ng tao, mga putaragis kayo. Ang tagal-tagal nyo na sinasabi yan. Labaha yan, Lahat nga lang pwedeng dalhin. Magdala na rin kayo ng nail cutter, magdala kayo ng pusher, nipper, yung mga DDS na manicurista. Di ba? Dalhin nyo lahat, yung nipper, pusher, at saka nail cutter. Hayop din. Yung mga barbero na, na mga DDS.
Dala kayo ng ano? Labaha, gunting. Oo. Ano pa? Ano pang kaya nyo dalhin? Bukod sa labaha at saka gunting. Dalhin nyo na lahat. Oo. O sa mga ano naman, sa mga matadero, ito matindi. Yung mga pangkatay nyo ng ano, ng baboy, tsaka baka, manok. Dalhin nyo lahat, ha? Dalhin nyo lahat. Oh! Diba? Lahat. Oh, sa mga magsasaka na DDS, dalhin niyo yung ano niyo, yung gabyon, yung ano ba yung tusok? Oh, yung karet, yung kampet, yung kumpay, oh. Lahat. Oh, yung mga mangingisda naman, dalhin niyo yung pampala niyo. 'Di ba? Lahat, dalhin niyo na. Wala stick. Grabing labanan nito, mga kababayan. Parang yung palabas lang nung araw. 'Di ba? Yung palabas nung araw, mga kababayan, Oo, talagang sumusugod. Dala-dala kung kahit na ano, no? Oo. Putik na kung ano na lang yung madampot, dala-dala. Patawa talaga itong mga DDS, mga kababayan, kakaiba. Kakaiba ito. Pero ninyo, yung sasagupain nila, ang mga armas, kanyon, Armalite, machine gun, di ba? Carbine, mga Glock, marami. Tapos dala-dala nyo, ganyan. Para naman kayong sintu-sintu talaga. Di ba? Sintu-sintu talaga itong mga kababayan ko. Ano nga, titirgasin niyo yung mga tao. Lalong nagalit ang tao. Lalo kayong babamboy niyan. Nako! Oy! Buti na lang mga kababayan, nandito si BNB Admin Eduardo. Boss Mike, yung mga DDS na manunuli. Putik na yan. Yung mga DDS na manunuli, dadalhin nun yung labaha o kaya blade. Yung mga manunuli daw. Dalhin nyo yung labahan nyo, tsaka blade. Nung araw, ganun no? Blade lang yung pangtuli. Ang tibay, mga kababayan ko. Yaan, Dado. Ikaw, hindi ka na rin nagbago, no? Pero alam nyo, nung una lang ito, pinaniniwalaan ng mga DDS Oo, nung tumagal-tagal, wala nang naniniwala rito. Kasi mga kababayan ko, sinong gusto nyong ipalit yung ganito? Eto, yung ganyan, yan. 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 Wala ka Tingnan nyo. Yan. Yan ang gusto nyo. Yan ang gusto nyo. Yan ang pinaniniwalaan nyo. Tingnan nyo itsura, Bangag na bangag, mga kababayan. Bangag na bangag si Basti dyan. Oo. Ang lakas ng tama ni Basti dito, mga kababayan. Tingnan nyo itsura. Yan, Hello. Pero ako'y sabog na. Alam ko. Wala ka, Hello. Ano na, ang lakas ng tama. Ang lakas ng tama mo, Basti, Diba? Lakas ng tama ni Basti, Alam mo ba? Ang lakas. Wala ka, kita nyo? Ay, nako, mga kababayan, ewan ko ba? O kaya, eto na lang, Eto na lang, mga kababayan ko, nasaan yung isa? Eto siguro, Boss Mike, kung gusto nilang ipalit. Sino ba yan? Sino? Eto, isa, Yan, Your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa ko nila. Ikaw yung hope nila. Siya pa, Yan! Yan ang gusto nila ipalit, mga kababayan, Ayun. So, Your reaction, ma'am, to the Filipinos saying na ikaw yung pag-asa ko nila. Ikaw yung hope nila. Ito pa! ng isang bobo na bobo siya. Kaya madalas, sila pa yung malakas ang loob magsalita, confident, opinionated, pero kulang sa self-awareness. Ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong
nag-deliver. Kasi yung matatalino, marunong manahimik, Oo marunong makinig, Oo nga. marunong umintindi bago magsalita. Pero yung mga walang alam, sila pa yung unang nagagalit, unang nag-aakusa. O di, nung nawala ako, edi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Tangina! Sara! Hoy! Yan, yan ba, Karo ba? Ang nais niyong ipalit kay Apo Bongbong? Mga kababayan, ewan ko na lang. Lakas ng sayad talaga ng mga DDS na yan. Di ba? Ngayon, puntahan natin, mga kababayan, talakayin natin itong nangyari kahapon. Mga kababayan, hindi na tayo magpapakita ng video. Medyo mabibitin lang ho kayo. Dahil wala kayong makikita. Pero kung mapapanood nyo ito sa Radyo Pilipinas, kahapon, in-interview natin kasama ang ating mga kasama sa The Big B. Etong si Sangkay, si Takero, at saka si Biyahe ni Koy. Na-interview natin si Senator Trillanes. Mga kababayan, sinusuhulan ho si Trillanes ng bilyon-bilyon. Sky's the limit, Eka. Kung magkano ang hingin ni Trillanes, bibigay ko. Hindi, 9 digits. Sanay ho ako hanggang 7 lang eh. 7 digits lang ho yung aking alam eh. Pero kay Trillanes, mga kababayan, ang in-offer sa kanya, bilyon-bilyon. Grabe! Paano ba naman, mga kababayan, hindi ho magiging bilyon ang offer sa kanya? Tingnan nyo, isipin nyo maigi. Sabi ni Sentry kahapon sa interview, tinataya daw ho na pinakamaliit na nanakaw ni Duterte alone ay 300 billion. Pinakamaliit daw ho yun. Mga kababayan, hindi kay Digong lang ho yun, paano pa ho? Kay Bongo. Di ba? Kaya nga saan kukunin ni Bongo yan? Na kaya pala nagkakaroon ng pag-aaway at hindi pagkakaintindihan etong mga anak na tunay ni Digong at kay Bongo, kung inyo maalala, nung nakaraang 2022 election, hindi tumakbo si Sara Duterte dahil nga daw po, mga kababayan, yung tampo na mas malaki daw ho yung nakukuha na kickback ni Bongo kumpara sa mga anak ni Digonyo. Yun, grabe. Nakuha nyo? Grabe daw. Kaya, payat na payat. Yung 1B, sabi ko nga, kung ganun pala kalaki yan, syempre, huwag kang pumayag na, ng isa lang. Ilan ba kami ron? 5. Ilan ba kami? 5. Kulang na lang, off record, sabihin ko. Syempre, baka pwede. Sabihin mo gawing 5 bilyon. Di ba, no? Tapos sa amin, kay ko, yung kalahati. Kay Takero, yung kalahati. Si Sangkay, ayaw sa pera si Sangkay, mga kababayan, yung 2 bilyon sa akin. Tapos, di 3 bilyon na yon, yung natira sa'yo, 2 bilyon di sa'yo para pantay. Kayang-kayang ibigay pala, mga kababayan. Kayang-kaya ibigay ang bilyon-bilyon na suhol. Wag lang kasuhan. Sino? Si Bongo. Grabe. Ang tindi talaga ni Bongo, mga kababayan, ang tindi. Grabe yun. Grabe. Matindi, Sabi nga ni Sangkay, bro, hindi naman na natin kailangan yan eh. Diba? Kumikita naman tayo ng milyon sa pagbablog eh. Diba? Sabi mga kababayan, sabi ni Sangkay, wag na, hindi naman natin kailangan yan. Bahala sila dyan. Masaya na tayo sa sa 1 milyon, 1 buwan nakita natin. Sabi ko nga naman, anong pagkakaiba? Sige nga, kung meron tayong 10 milyon sa 1 bilyon nila, sa palagay mo, may pagkakaiba yon? Yung pera na 1 bilyon, nasa bangko lang nila. Yung pera nating 10 milyon,
nasa bangko lang din. Tama? Tama, di ba? Tama? Oh. Mannerism ang mukha. Diba no? Oh, kakain ka. Sige nga ho, mga kababayan ko. Kakain ka ng tag-1,000 na maliit na ganyan. O, sabihin mo na, 10,000 na. Na pagkain. Anong pagkain yung 10,000 kanyo, mga kababayan? Yung dinesign lang na baka. Makakakain ho tayo sa karinderya ni Aling Bebang na mas marami pa dyan at mas masarap. Magkano? 120 pesos, pinakamahal na. Isang ulam, mga kababayan, ang dami na. Diba? Parehas baka, pagkakaiba lang yung disenyo. Pero kapag ka nasa tiyan mo na, iisa lang yan. Pag giniling ng tiyan mo yan. Diba? Tapos sa tag sa 10,000, mga kababayan, hindi mo may enjoy kumain. Bakit? Hindi ka makakapagkamay. Siyempre, dadahan-dahanin mong isubo yun. 10,000 ang halaga eh. Diba? Inutumot nga, kudot-kudotan nga isubsubo, diba? Sa karinderya, mga kababayan, yung baka na order mo, mga kababayan, agkamot ka, kakamayin mo, subo na subo eh. Wala pang 5 minuto, mga kababayan. Oo. Tumitig-ab ka na. Diba? Oo. Busog ka na, mga kababayan. Susundan mo ngayon, mga kababayan, ng soft drinks na Coke Zero. Ganun din naman ang o-orderin niya doon. Kung hindi ka naman umiinom ng wine na kasama, wala ring kwenta. O di ang o-orderin mo, Coke Zero pa rin. Sige nga ho, isipin yung maigi yan, mga kababayan ko, isipin yung maigi. Pinaganda lang yung alin, yung putahe, nilagyan ng mga bula-bulaklak, at saka yung mga iniwa-iwa na carrots, tsaka pipino, dinisignan lang, pinatak-patakan lang ng ganun. Mga kababayan, 10,000 na. Punta ka kay Aling Bebang sa karinderya, umorder ka ng ng baka. Bahala na kayo, marami naman luto yan, di ba? Adobong baka, kalderetang baka, bahala kayo. Putik na yan, mga kababayan, umorder na rin kayo ng 3 kanin. Suwabe yun, mga kababayan, kakaiba yun. Iba ang pakiramdam ng nagkakamay habang lumalamot ka at hihigop ka ng libreng mainit na sabaw. Tama! Tama, di ba? Yung hihigop ka ng mainit na sabaw ng sinigang ng baboy, Sabay kamot na naman, kakamay mo, subo na naman. Tapos mga kababayan, next kanin, pangalawang kanin. Habang kumakain ka, mga kababayan, pumapatak-patak pa yung pawis mo sa kinakain mo. Yung po, mga kababayan, ang hindi mapapantayan ng pagiging mayaman. Tandaan nyo. Hindi nila nararanasan yung mga ganyan. Bakit? Kasi ang totoong buhay ay kailangan maranasan ang mga tulad ng binabanggit ko. Diba? Yun eh. Galunggong nga, Boss Mike Ay, oo! Dinugo ang bagoong nga kamot-kamot ng sausaw mo kasta na ba? Yun mga kababayan. Yan po ang totoong buhay. Tandaan nyo, ito pong buhay natin na tama lang, hindi ka man nahihirapan at hindi ka mayaman, okay na yan. Okay na yun. Maniwala kayo, wala na tayong hahanapin pa. Ang dapat lang at dapat nating isa puso, isa diwa, at lagi kong sinasabing mamayani sa atin, bawat isa, yung pagiging makontento. Yan. Tignan nyo. Tignan nyo naman yung mga politiko. May pamilya. Masaya ba sila? Hindi. Sapagkat yung sila-sila, yung asawang babae, pumatol sa driver nila. Yung asawang lalaki, di ba, nangabit ng iba. Tignan nyo, maganda bang buhay yon?
Hindi maganda yun. Mga kababayan, hindi maganda. Yung mga anak nila napabayaan na. Kita nyo? Yung iba, naging kriminal na hindi nila nalalaman. Yung iba, sumama na sa kung saan ang mga barkada. Nagdodroga na. Kung ano-ano nang ginagawa. Yung ba yung masaya? Mga kababayan ko, masayang buhay, kompleto, pamilya. Oo, yan ang totoong buhay. Kahit magdildil man tayo ng asin, basta't nandyan si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si bunso, happy na yan. Di ba? Panatilihin nyo yan. Oo, panatilihin nyo yan, mga kababayan ko. Yan lang po yung ipagmamalaki nating lahat. Ano po, mga kababayan? Hindi nila kaya yun. Di ba? Tingnan nyo sila Digong. Tingnan nyo yung itsura. Si Digong, o ano nangyari? Di ba? O si Digong, ipinagpalit yung magandang asawa sa isang ano. O, tingnan nyo naman ang itsura. Yung resulta. O, yung resulta ng pagpapalit. Ano? Siyempre may resulta. Sino resulta? Kailangan yung resulta, iparenovate yung muka. Diba? Oh, yung ba masaya mga kababayan ko? Tingnan nyo ano nangyari dito. Oh, kaya ano, yung resulta. Dahil nga pinarenovate na yung buong itsura. Happy ba yon? Makikita nyo, gumaganong-ganon. Oh, di ba? Di ba? Pa-party-party kung saan. Oh, nagdodrogal. Oh, di ba? Wake and bake nga raw eh. Wake and bake. Oh, don't panic. It's organic. Oh, di ba? Yan po mga kababayan ko, kaya tayo mga kababayan, kapag kakompleto tayo, mayroon tayong mababait na anak, mababait na asawa, mga kababayan, kayamanan po yan. Alam niyo po ba na yung mga mayayaman, inggit na inggit po sa ganyan? Oh, maniwala kayo, inggit na inggit sila. Di ba? Inggit na inggit sila, mga kababayan. Oh, so paano? Pagod na ako, hindi man lang kayo nag-like, oo. So muli mga kababayan, sana makapag-live pa ako ng maya-maya. Oo, para makabawi tayo kasi kahapon yung aking energy ibinuhos ko sa Radyo Pilipinas. So paano? Kita-kita po tayo mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.